Imbis na ngayong umaga pumunta rito sa bahay ang kuya ni Isagani ay mamaya na lamang daw gabi, may pupuntahan daw muna ito at mas importante raw iyon na sinang-ayunan ko na lamang. Simple lang naman ang gaganaping welcome party, napagdesisyonan namin ni Isagani na sa may likod ng bahay ganapin yun, may pool at talaga namang maganda roon. Napaupo ako sa sofa nang matapos sa aking ginagawa, ako kasi ang nagluto ng kakainin namin mamayang gabi, medyo natagalan nga lang dahil nag-iingat ako at baka mapaano pa ang aking anak sa aking tiyan. I'm so excited to see my husband's brother, totoo kayang mas gwapo ito kaysa kay Isagani, we'll see later night kung totoo nga yun, but, I really don't know that Isagani has a brother nor sibling, wala akong alam at ang tanging alam ko lang ay only child lang siya. Are you okay? Umupo si Isagani sa tabi ko, may ngiti sa kanyang mga labi. Yup, nang alay lang ako, nakangiti kong sagot sa kabam-antong hininga, nagsimula akong magluto ng 8 at ngayon, 11 AM na. You must rest right now, you must beautiful when my brothers come. Hindi ba ako maganda, Isagani? Nakanguso kong tanong. Hindi yun ang ibig kong sabihin, babe. Lumapit pa siya sa akin saka dumukwang sa aking mga labi. He kissed me without any hesitation. Ilang segundo ang lumipas, inalis niya ang kanyang labi sa aking labi at pinakatitigan ako sa aking mga mata. And I smiled at him when he looked at my eyes directly, halos maduling ako sa ginawa niya. Pero maya-maya pa ay pinupugnan niya ako ng mga halik. He so fly kissed my forehead, thumb, nose, eyes, cheeks, jaw, and my lips. What's happening to my Isagani? Ha, tanong ko nang tumigil siya at bumalik sa pagkakaupo kanina. You're so beautiful, Clarita. Hindi mo na kailangan pang magpaganda dahil maganda ka na. Ang ibig sabihin ko lang kanina ay you must look beautiful para ipakita sa kuya ko kung gaano kaganda ang napangasawa ko. He must be jealous, saad niya sa ngumisi. Kaagad na umangat ang kamay ko at hinampas ang kanyang matigas na dibdib. You don't need to do that, he's your brother after all, don't let him jealous just because of me. Naalala ko nung mga bata pa kami, nag-away kami kasi crush ko rin yung crush niya, inamin ko sa kanya na gusto ko yung crush niya kaya nasuntok niya at ang huling naalala ko, hinimite ako. So, kaya mo gagawin yang sinasabi mo, nagbibiro lang ako, tama ka, kapatid ko siya kung tutuusin. Muli siyang dumukwang at hinalikan ang aking mga labi. Nagpaalam na siya kalaunan at pupunta lang daw siya sa grocery store para bumili ng kung ano. I stood up and went to my room, kinuha ko yung phone ko para tawagan si Marina, I just wanna invite her for this welcome party, ilang ring pa ang lumipas, she already picked up her phone. Marina, hey, Clarita, napatawag ka, are you busy tonight, tanong ko? Hindi naman siguro, bakit pumunta ka rito, please, we will be having a welcome party for Isagani's brother, please, come here, for me paawa kong tanong. Okay, fine, pupunta ako dyan, salamat, Marina tapos in-end ko na yung call. I sighed and sat on the bed, from the mirror, I saw myself, I was sexy, I could see the sexiness of mine inside the mirror, iniangat ko ang aking kamay saka hinawakan ang aking tiyan at marahang hinaplos iyon. Sa susunod na taon, may darating na bagong baby sa buhay namin, excited na ako. At dumating na nga ang gabi, it's about 9 PM and we're waiting in the salas, nag-text na raw kay Isagani ang kuya niya na papunta na siya rito sa may bahay. I'm excited and scared, excited because for almost 2 decades. Ngayon ko lang nalaman na may kuya pala si Isagani at makikita ko na, scared because I don't know the attitudes of that person, alam kong kakaunti lang ang gumagawa nito pero sa ugali ko talaga tinitingnan ng isang tao, hope that this man is good and not rugged nor sinner. Nakaupo ako sa sofa habang katabi si Isagani, nasa harap naman namin si Ate Cassandra at Marina, magkalayo silang dalawa. Nasa parehas silang dulo ng sofa dahil hindi talaga sila close and I know, hinding-hindi makikipag-close si Marina kay Ate Cassandra. After an hour of waiting, may sunod-sunod na nag-doorbell, my heart is now fluttering, siya na kaya yun, tumayo si Isagani para pagbuksan yun. Excited na akong makita siya, excited na akong makita ang bayaw ko. Maya-maya pa, nang mabuksan ni Isagani ang pinto, isang matangkad na lalaki ang nahagip ng mata ko bago yun mataklubon ni Isagani. Matangkad ang kuya niya kaysa sa kanya, gwapo rin siguro. Ilang segundo pa ang lumipas, humarap na sila patungo sa aming pwesto, we forgot that this is a welcome party, we just silent and quiet in our own positions.
Tumayo na ako at sumunod naman sina Ate Cassandra at Marina. By this time, nasa harap namin ang isang malaking lalaki na katabi ni Isagani. Isagani's right, mas gwapo ito sa kanya kaya naman hindi ko mapigilan ang mapalunok ng laway. Natigilan na lamang ako nang tumabi sa akin si Isagani at niyakap ang aking baywang. I just wanna introduce you my wife, kuya. Tumingin patagilid sa akin si Isagani nang initian ko lamang. Kuya, she's Clarita, my lovely wife and a loyal mother of our daughter and upcoming baby. Nakangiti si Isagani nang sabihin niya yon sa kuya niya. Sunod-sunod na tumango ito, the way he nodded, the way he looked at me seriously, para bang sinusuri niya ako. Maybe he's a judgmental? No way, I hate judgmental. Oh, napatingin ako sa labi niya, his pink and kissable lips. Hindi ko inakala na may anak ka na pala, Isagani. He smiled and looked at Isagani. Bumalik ulit ang tingin niya sa akin. By the way, nice to meet you, Clarita. I'm Guillier, Isagani's brother. Lumapit siya sa akin at nakipagkamay pa. Nice to meet you too, Kuya Guillier. Just call me Guillier. Clarita, huwag mo nang gayahin si Isagani. Nakangiti niyang sabi. Napatingin ako kay Isagani, nakakunot ang noo niya at tila naiinis na sinabi sa kanya nito. Umalis sa aming harap si Guillier at inikat ang paningin sa buong bahay. Hindi naman siya siguro detective, dahil bago lang siya rito. He just looking I think for something new, ibang US kaysa sa Pilipinas. Napaka-cute ng bahay na ito. I mean, ang ganda. Nagustuhan ng mata ko. Anito sa kahumarap sa amin, can we eat now? I'm seriously hungry, hindi pa ako kumakain kaninang umaga hanggang ngayon. Ay, oo nga pala, tara na sa labas at may inihanda kaming pagkain para sa iyo, Guillier. Mabuti naman. Ha, halina kayo, Ate Cassandra and Marina, sumunod kayo sa akin at magsisimula na tayo. The simple celebration, masigla at nakangiti kong sabi sa kahinila si Isagani. After seconds, we finally went outside in the pool area. May mahabang lamesa habang punong-puno iyon ng mga pagkaing hinanda namin kanina lamang. Umupo na kaming lahat, 5 lang kami, umupo kaming 4 sa tabihan habang si Guillier naman ay nasa gitna. Ang posisyon kasi namin ay kalahating square, malapit lang si Isagani sa kanyang kapatid habang kaharap nito si Ate Cassandra, kaharap ko naman si Marina, magkatabi muli ang dalawa. Nabasag ang katahimikan nang magsalita si Guillier. Kain tayo, aniya, pansin ko lang parang ang bait ni Guillier. Walang-wala sa expectations ko sa kanya kanina, that's why I erased it in my mind. Gwapo ito. Malakas ang appeal pero makikita mo sa kanyang mga mata ang kabaitan, like now. Isa dapat sa amin ang magsabi ng lace it, pero siya ang nagsalita. He really amazed me. Ibang-iba siya kay Isagani. Katulad ng sinabi niya, nagsimula na kaming kumain, we ate happy and noisy. Paminsan-minsan ay nagtatanong si Guillier tungkol sa amin. So, how's light, Isagani with your wife? Tanong ni Guillier na ikinatigil ko sa pagkain. Uminom muna ng tubig si Isagani bago nito ito sinagot. We're happy, kuya, we don't have any problems, our lives were good. Sagot nito, he's being honest. I see, tumango-tango ito. You, Clarita, how's Isagani's responsibilities to you? Tanong nito na ikinangiti ko. Bago ako sumagot, tumingin muna ako kay Isagani na ngayon ay nakatingin din sa akin. He's so sweet, he always did his responsibilities as husband and father sa aming 3 taong gulang na anak na babae. Is he a heartless? Tanong nito. Tumango ako, hindi siya. Walang awa, siya ba? Tumango ulit ako. No, he's not, he's good husband to me, Guillier. Kaya mahal ko ang relasyon nyo, susuportahan ko ang relasyon nyo kahit anong mangyari, kahit ano pa man yun. Nandito ako, sa tabi mo, handang tumulong para sa mga problema mo, huwag kang mag-atubiling sumama sa akin dahil ako'y pamilya din. Dahil doon, bumagsak ang maliliit na luha sa aking mga mata sa aking pisngi. Hindi lang siya mabait. Suportado rin niya ang relasyon namin ni Isagani. I salute him, I salute Guillier for what he said. Natapos ang hapunan, ngayon, lumipat naman kami ng isa pang lamesa na malapit lang sa may pool. Hindi pagkain ang nasa lamesa kung hindi ay mga alak at pulutan. 3 bote ng brandy ang nasa lamesa na dala ni Guillier. May iba ring mga alak na binili ni Isagani kanina. Hindi ko mapigilan ang mapatingin sa presyo ng brandy na dala ni Guillier. Selyado pa ito at may presyo pa sa takip. Ganoon na lamang ang aking gulat at pagkamangha sa aking nakita. Ang isang bote ng brandy ay nagkakahalaga ng 50,000 pesos, halos malula ko sa aking nakita pero para maiwasan,
Kinuha ko ang isang canned beer saka iyon nilago. Chill ka lang, Clarita, don't drink too much at baka makasama pa sa ating baby yan, sabi ni Isagani. Uubusin ko lang ito tapos pupunta na ako ng kwarto, I really wanted to sleep, I'm tired, sabi ko sa kanilagok ang lahat ng laman ng latang yon. Nang maubos, tumayo na ako para magpaalam, bye for now Gilier, magpapahinga na kasi ako, bye na rin, Isagani, huwag kang magpakalasing ng todo. Mag-ingat ka, bye, umuklo pa ako para halikan siya bago umalis na sa aking kinauupuan. Ate Cassandra, magpahinga ka na kapag pagod ka na, huwag ka ring magpapakalasing, sabi ko kay Ate Cassandra pero hindi niya ako sinagot, busy siya sa pag-inom ng brandy, tara na, Marina. Kanina habang umiinom kami, sinesenyasan niya akong umalis na kami kaya ang lahat ng sinabi ko kay Isagani ay hindi totoo, hindi talaga ako pagod o anuman, we need some air to breathe. Pumasok na kami ni Marina sa loob ng bahay at umakyat kami sa kwarto namin ni Isagani saka lumabas kami sa balkonahe habang may dalang mga lata ng beer. Ang balkonaheng kinatitirikan namin ay nasa harap lang ng pool kaya kitang-kita namin ni Marina na nag-iinom ang tatlo. Si Gilier, Isagani at Ate Cassandra, tahimik lang siya habang nakamasid sa dalawang maingay, gusto kong bumalik doon para ayain siya rito. She's with boys at alam kong walang masama roon pero may impluwensya sila ng alak. Akmang tatayo na ako para pumunta roon nang pigilan ako ni Marina. Oh, saan ka pupunta? Babalik lang ako at aayain ko si Ate Cassandra rito. Huwag na, kaya nga ako sumenyas sa'yo kanina dahil naiinis lang ako habang katabi ang kapatid mo. Kung aayain mo siya rito, mabuti na lang at magpasundo na lamang ako, pinigilan ko siya. Fine, umupo ako sa harap niya at binuksan ang isang lata ng beer. Ayaw kong ma-disappoint si Marina sa pagpunta niya rito kaya pumayag na ako. Isa pa, mababait naman yung dalawang lalaki, hindi naman nila gagawa ng masama ang kapatid ko. Kung mayroon man, yari sila sa akin. Mula sa pool, rinig namin ang mga pinag-uusapan ng dalawa dito sa balkonahe dahil malakakas ang mga boses nila. May mga nakakatawa at may kabababuyan din pag minsan na sinasabayan na lang namin ni Marina. Kanina pa tayong nag-uusap dito pero hindi mo pinapakilala sa akin itong babae? Who is she? Isagani tanong ni Gilier kay Isagani saka itinuro siya. Nang gumalaw ang ulo nito patingin sa kanya ay kaagad na umiwas si Cassandra at itinoon na lamang ang atensyon sa swimming pool, ayaw niyang makita ang pagmumukha ni Isagani dahil naiinis siya, hindi nagseselos siya. I forgot, she's Clarita's sister, she's Cassandra. Rinig niyang sagot ni Isagani at may bakas doon ng kasiyahan. Binura lahat ni Cassandra ang nasa utak saka dahan-daang tumingin kay Isagani, saktong paglingon niya rito ay nakatingin din ito sa kanya habang may ngiti sa mga lobby. Na-attract siya sa pantay-pantay at mapuputi nitong mga ngipin at isama pa ang kulay pula nitong lobby. Kissable lips kumbaga. Ilang beses na niyang nahalikan yon pero parang gusto niyang tumayo sa kinauupuan at idikit ang kanyang lobby sa lobby nito pero may tao. Ilang baso na ng alak ang naiinom niya, uminom siya ng alak na dala ni Gilier. Masarap yun at na-addict talaga siya kaya halos siya lang ang nakaubos ng isang bote noon. Pero naiinis siya sa sarili dahil hindi pa malakas ang tama niya kaya inis niyang kinuha ang isang lata ng beer at nilagok, tinuloy-tuloy niya iyon hanggang sa maubos na. Chill, Cassandra, hindi ka mauubusan ng alak, umarko agad ang mga kilay niya nang magsalita si Gilier. Imbis na sagutin o anuman, walang ano-ano'y binato niya ang walang lamang lata dito at tumama iyon sa dibdib nito. Saka walang paalam na umalis sa harapan ng dalawa. Ang babaeng iyon, Isagani, it's fine, kuya, just don't mind her, she's just crazy. I see, nang makarating sa isang bench na malayo sa posisyon ng dalawa, pabagsak siyang umupo at huminga ng malalim, huminga siya para malesen ang sikip ng dibdib niya. Bakit niya ba kasi mahal na mahal si Isagani? Kaya itong puso niya ay nagkukumahog na kuhanin at angkinin si Isagani mula sa kanyang kapatid, isa lang naman ang gusto niya, at iyon ay ang mapasa kanya si Isagani. Wala na ba yung sinabi nito sa kanya noon, nisekreto nila ang relasyon nila pero parang wala nang maiisikreto dahil hindi na sila nagkakausap ni Isagani, kumbaga, parang patay na ang relasyon nilang dalawa. Baka kung hindi buntis si Clarita, hindi ganito ang magiging pananaw sa kanya. Pero kahit ano paman, hinding-hindi niya iiwan si Isagani kahit anuman ang mangyari, aaminin niyang matagal na siyang patay na patay dito at parang hanggang sa hukay niya ay madadala niya yon. Mahal na mahal kita, Isagani, handa akong maging kabit mo, handa akong makipag-away kay Clarita,
Mapasa akin ka lang, aagawin kita kay Clarita at kapag nangyari iyon, magiging masaya na tayong dalawa. Nang matapos sabihin ang mga katagang iyon, humiga siya at ipinatong niya ang ulo sa armrest ng bench sa kahinayaan ng sarili na makatulog na lamuni ng kadiliman. Hindi na maalaya ni Cassandra kung ilang oras siyang nakatulog, nagising na lamang siya dahil sunod-sunod na kumirat ang ulo niya. Aray, mahinang daing niya sa kadahan-daang umupo sa bench, hindi lang ulo ang masakit sa kanya dahil maski ang likod niya ay masakit din dahil humiga siya sa kahoy. Inaantok na iniangat ni Cassandra ang mukha, tahimik ang kapaligiran, at mula sa malayo, kitang-kita niya ang isang lalaki na nakaupo habang mahimbing na natutulog, si Isagani. Wala sa sariling napangiti siya nang makita si Isagani, dahil doon, tumayo siya sa kanyang kinauupuan at lumapit dito. Umupo siya sa tabi nito sa kahinaplos ang mukha nito, hindi niya mapigilan ang mapakagat labi nang makita ang maamong mukha ni Isagani. Napakagwapo nito sa malapitan kaya mas lalong umusbong ang pagmamahal niya rito. Kaya patay na patay ako sa iyo, Isagani dahil napakagwapo mo, aniya sa mahinang boses. Nilakbay ng mga daliri ni Cassandra ang mukha ni Isagani hanggang damako ang hinlalaki niya sa mapula nitong lobby. Dahil sa tawag ng dumukwang siya saka idinikit ang lobby sa lobby nito. Mainit, napakainit ng lobby ni Isagani na nagpainit ng katawan niya, tumaas tuloy ang libido sa kanyang katawan, gusto na naman niyang angkinin si Isagani, gusto na naman niyang makapiling ito sa sarap na papuntang langit. Akmang kakagate na niya ang ibabang lobby nito para ipasok ang kanyang dila sa loob ng bibig nito nang kusang umawang ang lobby ni Isagani. Clarita, mahina pero puno ng kasiyahan na sabi ni Isagani. Dahil doon, napa-atras ng bahagya si Cassandra at pinakatitigan muli ito sa mukha, na bad trip siya dahil imbis na pangalan niya ang sabihin nito, binigkas nito ang pangalan ng kapatid niya. Clarita, ikaw ba yan? Mahinahong tanong nito habang nakapikit pa rin. Isang ideya ang namuo sa utak niya, lasing ito panigurado kaya naman lolokohin na lang niya, isang ngisi ang gumuhit sa mukha niya saka nagsalita. Ako nga ito, Isagani aniya saka walang pasabing inupuan niya ito at dumukwang para halikan ito sa lobby. Walang argumentong naganap o anuman nakipaglaban sa kanya si Isagani ng matinding halikan, matindi dahil halos garugarin na ng isa't isa ang kanilang mga bibig. Lasap na lasap ni Cassandra ang laway ni Isagani, humahalo iyon sa kanyang laway na lalong nagpalasing sa kanya. Tuluyan na naman siyang nawala sa kanyang sarili, nabaliw na naman siya dahil sa tindi ng sensasyong nagaganap, bumaba ang mga halik niya sa leeg nito at hindi rin niya iyon pinalampas dahil bawat balat na maraanan ng bibig niya ay sinisip-sip niya, sarap na sarap siya sa lasa ni Isagani, ang sarap. You, Clarita that's good, you're so wild, ungol ni Isagani na hindi man lang niya pinapansin. Inikat ng dila niya ang buong leeg ni Isagani at lasap na lasap niya ang pawis doon, imbis na umiwi, nakangiti pa siya dahil para sa kanya ay masarap yun, uhaw na uhaw talaga siya sa katawan ni Isagani. Nang mapagod, naisipan muling bumalik ni Cassandra sa lobby nito pero hindi yun natuloy nang makitang nakamulat na si Isagani at nakatitig sa kanya. Imbis na magalit ito sa kanya dahil sa isip-isip niya ay mali ang expectation nito na si Clarita siya, nagulat na lamang siya nang umangat ang kamay nito hinaplos ang kanyang mukha. Ang ganda-ganda mo talaga, Clarita, you're so beautiful for sake, nakangiti nitong turan na hindi niya sinagot at nakatitig lang siya. Hindi man niya maitago pero maghakawig sila ni Clarita, malayong malayo ang hitsura nila sa isa't isa pero may hawig, hindi sila magkamukha lalong-lalo na hindi sila kambal. Binigay ka sa akin ng Diyos pagkasabi noon ni Isagani, kaagad na tinulak nito ang ulo niya palapit sa kanyang ulo at muli na namang nagdikit ang kanilang mga labi. Dahil lalong lumalim ang paghahalikan nilang dalawa, pinag-krus ni Cassandra ang kanyang mga braso sa leeg ni Isagani at matamis silang naghahalikan. Rinig na rinig ni Cassandra ang pagpapalitan nila ng mga laway, rinig na rinig iyon ng dalawa niyang mga tainga at wala siyang pakialam dahil sila lang dalawa ang nandoon. Maya-maya pa, tumigil si Isagani sa paghalik sa kanya at katulad ng ginawa niya kanina, bumaba ang halik nito sa leeg niya, napakagat na lamang siya ng ibabang lobby habang nilalasap ang sarap na ibinibigay sa kanya ni Isagani. Oh, Isagani sunod-sunod siyang napaungol nang simulan nitong masahihin ang kanyang mga dibdib. Sige pa, Isagani nababaliw niyang ungol. I will give you the pleasure that I'd never give to you. Saad nito saka ipinatong siya sa lamesang nasa harap nila.
Nasa harap ni Cassandra si Isagani at sinimulan na nitong habarin ang baway tela na nasa kanyang katawan. Ilang minuto pa ang lumipas, tuluyan ng hubad si Cassandra at may pagnanasang tumingin sa mga mata niya si Isagani. "You're so gorgeous, let me eat you, babe." Walang senadoryas na dumukwang ito sa nakabalandre niyang hiyas. Walang nagawa si Cassandra kundi ang bumukaka para malayang makain yun ni Isagani. Napakagat na lamang siya ng labi nang lamapat ang labi nito sa butas ng kanyang hiyas. Oh, mahinang siyang umungol dahil sa mainit na sensasyong yun. Nagsimula na si Isagani, nagsimula na itong kainin ang hiyas niya. Wala siyang ginawa kundi ang umungol at mapapikit habang dinidilaan ni Isagani ang birhen niya. Napahawak na rin siya sa buhok nito dahil sa sarap na nararamdaman. "Sige pa, Isagani, eat me, oh, you, sige lang, Isagani, kainin mo pa ako, ganyan nga, oh." Walang nagawa si Cassandra kundi ang umungol ng umungol. Nakatingin siya sa kalangitan habang kagat-kagat ang ibabang labi. Ang sarap ng sensasyong ibinibigay sa kanya ni Isagani ngayong gabi at alam niyang magiging wild pa yon kapag nagtagal. Makaraan lamang ang ilang minuto, naramdaman ni Cassandra na malapit na siyang labasan kaya pinagduldulan niya ang mukha nito sa hiyas niya. Maya-maya pa, sunod-sunod na umagos ang katas ni Cassandra at walang pasabi yung kinain at nilulon ni Isagani. Wala itong tinayra at may ngiti sa mga labi na hinarap siya. "I'm done, you're next." Alam na niya ang ibig nitong sabihin kaya bumaba siya sa lamesa at lumuhad sa harap ni Isagani. Tinanggal niya ang sinturon nito at in-unzip ang zipper ng jeans nitong suot. Hindi pa man niya kita ang hood nito pero bakat na bakat iyon sa puti nitong brief. Muling kinagat ni Cassandra ang labi saka ibinaba ang brief at katulad ng nangyari noon, kumislat ang hood ni Isagani at tumama sa mukha niya. Mahaba at mataba, ayan ang kanyang depinsyon sa hawak niya ngayon. Ilang beses niya na itong nahawakan pero manghang-mangha pa rin siya dahil sa laki. Lumunok muna siya ng laway bago ipinasok ang ulo nito sa kanyang bibig. Hindi niya muna pinasok ang kabuuan at ulo muna, dinilaan niya ang ulo ng hood ni Isagani. Sinipsip at ginalaw-galaw ng dila niya ang butas noon. "It feels so good, Clarita." Oh, ungol nito. Para lalong mapalakas ang ungol nito, walang ano-ano'y ipinasok niya ang kabuoang hood nito sa kanyang bibig at hindi siya nagtagumpay. Kalahati lang ang nasa kanyang bibig kaya nagsimula na siyang magtaas-baba. Taas baba, baba taas. "Clarita, that's good, it feels good. Faster, please, faster until I come." Malakas na ungol nito. Walang nagawa si Cassandra kundi ang gawin yun. Mabilis na mabilis niyang itinaas-baba ang ulo sa hood ni Isagani. Habang nagtataas-baba, nalisahan niya ang precum nito na lalong nagpabilis ng ginagawa niya. Alam niyang malapit na itong labasan. "Oh, faster, I'm here, oh deeper, baby." Nababaliw na halinghing ni Isagani. "Oh, God. This life, oh, deep it." Ang lalim, baby, palalimin hanggang sa umabot sa lalamunan mo. "Anito pa, andito ako, baby, kain mo kam?" "Oh, dito." Lumakas ang mga ungol ni Isagani at ilang segundo pa, naramdaman na ni Cassandra na nilabasan ito. Tumalsik iyon sa lalamunan niya habang ang iba naman ay lumalabas sa kanyang bibig. Dahil sa sarap ng lasa noon para sa kanya, inubos niya ang katas nito at sinipsip pa ang hood nito para kung may matira, makakain niya. Hinihingal niyang inilabas sa bibig ang tigas na hood ni Isagani. Akmang tatayo na siya nang hawakan siya nito sa kamay at hinila siya patungo kung saan. Mamaya pa, tumigil sila sa garden sa damuhan. Nagulat na lamang si Cassandra nang itulak siya ni Isagani at mabilis siyang kinaubabawan. "This, make me come 100 times," wika nito. Unti-unting naramdaman ni Cassandra ang hood ni Isagani nang sa harap ng kanyang hiyas. Kiniskis nito ang ulo sa kanyang butas na nagpaungol sa kanya ng mahina. "Enter me, Isagani, pasukan mo na ako, please." Pagmamakaawa niya. "Say it while pleasing." May sarkastiko nitong anes. "You, Isagani, please, pasukan mo na ako, please." Ulit niya. "Ungol muna pangalan ko, Isagani, oh, babae ko yan, laging sumusunod sa utos ko." At mula sa oras na iyon, ramdam ni Cassandra na unti-unti nang ipinapasok ni Isagani ang hiyas sa kanyang hiyas. Hindi niya mapigil ang mapaungol dahil sa sarap. "O sige pa, Isagani," dagdag niya pa. Buong naipasok ni Isagani ang kanyang hood sa hiyas ni Cassandra. Hindi makagalaw si Cassandra sa kanyang posisyon dahil alam niyang sunod noon ay raratratin na siya ni Isagani.
Hindi nga siya nagkamali dahil binayo na siya nito ng sunod-sunod. Mainit ang buo niyang katawan kahit nakahiga siya sa damuhan dahil sa init na kanilang ginagawa. Walang nagawa si Cassandra kundi ang umungol at damdamin ang malaking pag-aari na lumalabas-pasok sa kanyang butas. Sige pa, faster, Isagani bilisan mo pa. Napple-iyad na siya at tumirik na ang mga mata dahil sa sarap na nararamdaman niya. Dinadala siya ni Isagani sa langit, dinadala na siya nito sa sarap. Clarita, I will F***KU 100 times, sige lang, ang sarap niyan, laliman mo pa. Isagani, sunod-sunod na ungol ni Cassandra. Clarita, come ulit ako, I will use you again, I will. Mas lalong bumilis ang pagbayo nito sa kanya hanggang sa maramdaman niyang nilabasan ito pero sa loob na iyon ng kanyang hiyas. Mahinang ungol niyang nang kumislat ang hood ni Isagani sa loob niya. Pagod itong humiga sa kanyang tabi, walang nagawa si Cassandra kundi ang yamakap dito. Hindi niya kita ang mukha ni Isagani pero gwapo pa rin ito at hindi yun magbabago. Let's continue this later, let us rest, at dumukwang ito sa kanyang lobby at hinalikan iyon. Hindi ako si Clarita, si Cassandra ako, aniya, tahimik lang ang kapaligiran hanggang sa makarinig na lang siya ng mga hilik. Pagod na pagod talaga ito dahil sa mainit na kanilang ginawa. Ilang segundo pa ang lumipas, unti-unti nang inantok si Cassandra. Kaya hinigpitan niya ang pagkakayakap dito at patagilid na ipinatong ang kanyang ulo sa dibdib nito. Saka ipinikit na ang mga mata.